ay lumalagaslas sa tabi ng bato. Ito'y humahampas, batis na walang tigil sa pag-agos na kung saan marami ang nabubuhay, marami ring namamatay. Agos ng batis sa buhay ng tao, tumatakbo sabay nito sa dagat na wagas ang tungo. Buhay natin sa Diyos nang galing sa Diyos mo rin itagubilin. Gamitin mong pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Ang buhay ng mga tao dito sa mundo ay tulad ng isang batis, umaagos na kay bilis. Mahirap man kung iisipin, ngunit kung itagubilin, batis man sa agos mo ay may tuwang mamamasdan. Agos ng batis sa buhay ng tao, tumatakbo sabay nito sa dagat na wagas ang tungo. Buhay natin sa Diyos nang galing sa Diyos mo rin itagubilin. Gamitin mong pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Agos ng batis sa buhay ng tao, tumatakbo sabay nito sa dagat na wagas ang tungo. Buhay natin sa Diyos nang galing sa Diyos mo rin itagubilin. Gamitin mong pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Tayo po'y manalangin. O Panginoon, mapagpalang Ama, Diyos banal, Diyos na ang tirahan sa santuaryo ng mga langit. Sa oras pong ito, narito po ang iyong lingkod. Ako po'y nagpakumbaba ng aking sarili upang purihin ka, luwalhatiin sa espiritu at katotohanan. At sa pamagitan ng pagpapasakop sa iyo, O Diyos, aking hinihiling alang-alang sa iyong dakilang pag-ibig, nawa masumpungan lamang ang aking timbangan na pantay sa iyong harapan, na sa kung saan sa oras na ito, sa aking pagsambitla ng iyong dakilang pangalan, baging karapat-dapat po ako na magsusumamo sa iyo. At sa pamagitan ng patnubay ng iyong Santong Espiritu, nawa, O Diyos, aking hinihiling, buksan ang durungawan ng langit at punuin ng pagpapalang karunungan ang iyong lingkod, at kung paano ako maging pagpapala sa mga oras na ito dito sa himpilang ito, sa radyo natin, ay maging pagpapala din po ang tinig na ito sa bawat tagapakinig saan man maabot ng himpilang ito. Umasa po ko lubos, O Ama, na iyong tanggapin at tugunin ang aking kahiling at panalangin, at ito aking sinalang-alang sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Okay, sa ating pong pagpapatuloy, muli ating babalikan ang ating pag-aral na kung saan nung nakaraang Lunes po ay may pinamagatang paano pag-aralan ang Biblia. At ayon po sa sinasabi dito sa Isaias 55:11, maging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko
at magtatagumpay sa bagay kung saan ay sinugo ko ito. Ayan. Pinapatunayan po ng libro ng Isayas nung nakaraan na ang bawat salita na nagpapatuloy sa pagpamahagi ng bawat lingkod ng Panginoon, tinitiyak ng banal na kasulatan na ito'y babalik ayon sa bunga na kanyang matatamo. At sa umagang ito po, dito na po tayo sa lesson 6, na kung saan ay may pinamagatang ang mga mandirigma ng pananalangin. Bakit na ang sabi ay mga mandirigma ng pananalangin? Kasi sa ating paglapit sa Panginoon, ating hinihiling palagi na patnubayan tayo ng kanyang banal na espiritu, at anumang ating hilingin ayon sa kanyang kalooban ang siya nating tatanggapin ayon sa Mateo 21:22. Ngunit ano bang dahilan kung bakit tinawag ito na mandirigma? Ang sabi nga po dito sa talatang saluhin, mga awit 116:1-2, ang sabi po dito, minahal ko ang Panginoon sapagkat kanyang dininig ang aking tinig at aking mga hiling, sapagkat ikiniling niya ang kanyang pandinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa kanya habang ako'y nabubuhay. Ayan po. Kaya ang pag-asa ng tao dito sa ibabaw ng lupa, magliban sa Panginoon, ay kung baga parang wala na, mga ginigilyo namin tagapakinig, na kung saan kagaya sa tatlong patriarka po na rito, una si Daniel, pangalawa si Enoch, at ganun din po si Moises, kung ano ang naging kanilang kalagayan at baga talaga ang kanilang naging kasaysayan. Dito po tayo muna sa panahon na kung saan dito tayo sa punto ng panahon ni Daniel. Ang sabi nga po dito sa Daniel 1:8, ganito po ang sinabi. Ngunit pinasiyahan ni Daniel sa kaniyang puso na siya'y hindi magpapahamak sa pagkain ng hari o sa alakman na kaniyang iniinom, kaya't kaniyang hiniling sa pangulo ng mga bating na siya'y huwag mapahamak. Napansin po natin na kung saan pinasyahan ni Daniel at panghawakan sa kanyang puso't isip na hindi siya mapahamak sa pagkain ng hari at sa inumin makahari. Kung ating papansinin o ating ihintulad sa ating kalagayan ngayon, kapag tayo hinahiinan, mga ginigilyo naming tagapakinig, ng pagkain presidente, sabihin na natin, kasi sa panahon po ni Daniel ay hari, ay dito naman po tayo sa Pilipinas, sapagkat si Daniel po ay naroon ang sa kapanahon nila, nandoon po ito nangyari sa Israel, na kung saan nakubkob ng Babylonia ang Israel, kung kaya under control po sila o mga bilanggo po sila ng haring Nabucodonosor, At kailangan bilang bilanggo o alipin, sumunod ka kung ano ang inuutos ng hari, sapagkat siya nga po ay hari. Kung baga, kung sa panahon po, kung dito po sa atin sa Pilipinas ay kailangan natin sumunod dapat sa presidente, Sa ganitong pamamaraan, samantala na inuupiran si Daniel ng pagkain makahari at inumin makahari para kumain, ang hiling ni Daniel ay huwag, magliban na bigyan siya ng gulay lamang at mga prutas. Natural, itong yung general na si General Aryok
ay hindi po niya pwede baliin ang utos ng hari sapagkat ay natural supreme leader ng Babylonia. Siya ay mananagot at marahil siya ay patawan ng kamatayan o makukulong din kagaya ni Daniel. Ngunit si Daniel ay nagpatutuo at nakiusap ng may pakumbaba na kung saan kung maaari subukin siya sa loob ng sila, no? Ng kanyang kasama, si Shadrach, si Meshach, si Abednego. Sila po tatlo ay subukin sa loob ng ng 10 araw. Kasi kung ating susundan ang kasaysayan, kailangan makatagpo ang hari ng isang magaling na manghuhula, ano? Kailangan sa loob ng 3 taon huhubugin sila ng katuruan Babylonia at sila'y manghula ayon sa kaalaman na maabot ng kanilang karunungan. Ano po? Ngunit napansin ni Daniel na siya, bagamay sila'y kubkob na ng Babylonia, ay Israelita pa rin siya. No? At naniniwala si Daniel na kung saan darating ang araw na sa pamagitan ng kanyang panalangin sa araw-araw, ang sabi nga sa talata kung ating subaybayan ay minsan 3 bisis siya lumuluhod sa isang araw sa kahilingan na kung saan marahil palayain na sila ng hari, ibigay na ang kanilang kalayaan para masarap mamuhay naman na mapayapa at tahimik, higit sa lahat kung walang nagkukontrol sa iyo kagaya sa pagkontrol ni Haring Nabukadnezar. At sa pagkakataon nito, minsan umaabot si Daniel ng 7 bisis na nalangin sa isang araw. Sa isang kondisyon na kung saan nakipagkondisyon siya sa isang general, bagamay siya isang bilanggo na sa loob lamang ng 10 araw, papatunayan niya sa general na ito na si General Aryok na ang Diyos ang magbabago ng kanyang aura o ang kanilang kalusugan, maipakita ng Panginoon na mas malusog sila kaysa mga kapwa nilang binata na taga Babylonia. Ayan. Kasi 3 lamang sila na mga maharlikang kabataan na galing sa Israel. Kung ating napapansin, may nabanggit po dito na bating, no? Kung ating susundan ang banal na kasulatan, kapag bating, ibig sabihin hindi na sila pwede puryos ng kanilang similya, kundi kung baga ay sila'y baog na, no? Kinapon na sila, sapagkat sa mga panahon na yon hindi ka pwede maglingkod sa isang hari kung ikay hindi kapun, sapagkat natural, kagaya sa kanila, lalong mga bihag sila, baka makakahawa sila sa lahi ng mga Babylonian. Kaya magliban na ang kanilang general na si Aryok ay bating, itong si Daniel, si Abednego, ang dalawang niyang kasama ay kinapon din kung baga, no? Ito sila si Ananias, si Shadrach at Misael. Yan sinasabi na si Meshach, no? At si Abednego. Ayan. Sa pagpapatuloy, makalipas ang 10 araw, nakita nga ng general na mukhang mas malusog sila ng kinakain nila gulay at prutas sa paningin ng general. At minsan isang araw, dumating dito sa talatang 20 hanggang 23, dumating ang order na mula sa hari na kung saan ay ipapatawag na sila para subukin kung sino makapagpaaninaw ng panaginip ng hari. Ang nakakalungkot po dito, mga ginigilyo naming tagapakinig, na kung saan pwede mo baga isalaysay ang isang panaginip na hindi mo nga alam no? Kung ang nanaginip nga na si Haring Nabucodonosor, hindi niya alam ang kanyang panaginip sapagkat ito'y nawala, ay paano pa kaya yung kanyang sinasabihan lamang na ipaninaw ang kanyang panaginip, nga kung siya nga naginip ay nakalimutan niya, ay ano pa kaya yung
mga taong ito, no? Sa loob ng Babylonia nga walang alam-alam kung ano naman na kanya ang kanyang nakita sa pamagitan ng kanyang panaginip. Ngunit ayon sa kanyang order bilang hari, na kung hindi ito mapaininaw o mapaliwanag man ng sino sa lahat ng kanyang mga inkantador, mga mahiko at mga manghuhula, ay walang pagsalang, sila'y papatayin lahat. At dito nakasalalay ang lahat ng mga bihag na mula sa Israel sa pangunguna ni Daniel, na walang pagsala lahat ng mga bilanggo mula sa Israel, marahil pati yung mga mahiko ng Babylonia ay papatayin ng hari kung hindi ito maipaninaw sa hari. Ngunit naghiling si Daniel uli sa loob ng 10 araw na kung saan bigyan siya ng pagkakataon at kanyang ipaaninaw ang panaginip ng hari. At kung ating subaybayan ay pinaninaw ng hari, dumating sa punto na kung saan pinaaninaw kay Daniel ng Diyos ang panaginip ng hari, no? Na kung saan inaisa-isa ito ni Daniel. Ang kanyang sa panaginip kasi may nakita ang hari na isang isang estatwa na ang kanyang ulo ay ginto at ang kanyang dibdib ay silver at ang kanyang tiyan ay baywang ay tanso at ang kanyang mga paa ay sa kabila ay bakal, no? At sa kabila ay putik. At ito'y pinaaninaw at pagkatapos ng 10 araw pinaaninaw ni Daniel nang sabi ni Daniel, "O mahal na hari, ang iyong panaginip walang makapagpaaninaw ito magliban ang Diyos na nasa langit." At ang sabi ni Daniel, ito ang iyong panaginip, mahal na hari, na kung saan ang ulo na ginto ay ikaw sapagkat ikaw ang makapangyarihan sa buong mundo sa iyong kaarawan. Kung baga, kung ating ihintulad sa panahon natin ngayon, ang pinaka makapangyarihan na bansa sa buong mundo at kinikilala ng lahat ay walang iba kundi yung Amerika. Ano po? At sa panahon po niyan ay Babylonia. At ang sabi ni Daniel, pagkatapos mo mahal na hari, tatayo ang isang kaharian na kung saan ibabagsak ang iyong kaharian sa pamagitan ng paghari ng silver. At pagkatapos nito, tatayo uli ang isang kaharian na kung saan ito ay sa pamagitan ng tanso, no? At pagkatapos ito, sabi niya, tatayo ang ika-4 na kaharian at siya ang magiging matibay sa lahat sapagkat siya ay bakal. Kung ating napapansin ang paliwanag ni Daniel sa mga puntong ito, parang hindi makapagpaniwala ang hari na kung saan sa kanyang tibay at lakas ay babagsak siya at maghari ang ibang kaharian laban sa kanya. Ngunit ang panaginip ay hindi pwede magkamali sapagkat ito'y isang propesiya at ang sabi nga natin nakaraan na kagaya ang propesiya, ang pagbabasa ng Biblia kagaya ng isang barko na kung saan kapag ang barko ay walang timon, walang direksyon kung saan siya dadaong sapagkat wala ngang timon. Kaya ang Biblia kapag hindi natin gagamitan ng propesiya, hindi natin maintindihan ang lalim nito at hindi natin maabot ang luwang nito, marahil ang kanyang taas hindi natin mararating sapagkat walang propesiya. Nang sabi nga sa Isaiah 8:20, sa kautusan at sa patuto kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang liwanag sa kanila. Ayan. At sa pagpaliwanag ni Daniel ng mga bagay nito, naguluminhanan ang hari at marahil parang hindi ito matanggap ng hari na siya basta lamang ibabagsak. Ngunit dumating ang punto
na kung saan habang sila'y nagkisiyahan sa loob ng palasyo, inatake, natuyo ang ilog Euphrates at inatake sila ng dalawang supreme leader na kung saan sa pangunguna ng media ni Haring Dario at ni Haring Zero. Sila ay galing sa Medo-Persia, Media at Persia. At na binagsak si Haring Nabucodonosor. Ano po? Ito yung papatunay na kung saan ang propesiya ay magaganap. At ito ang naging kasagutan ng mga panalangin ni Daniel na kung saan nung mabihag na ni Haring Dario at ni Haring Zero ang Babylonia na sila na ang naghahari, ay binigyan na ng pagkakataon ang mga Israelita nga naging malaya, kaya doon itinayo ang muli ang kuta ng Jerusalem para sila'y makapagsimba uli. Kaya kung ating napapansin dito sa 8:14, ang sabi niya, at sinabi niya sa akin hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy malilinis ang santuaryo. At dito muli itinayo ang Jerusalem, no, nga nawasak nung sinalakay nila ng ni Haring Nabucodonosor. At ito ang naging tinatawag na mga mandirigma ng panalangin, no, na kung saan nagtagumpay si Daniel sa kabila na sila'y na kulong, ngunit hindi sila gumamit man ng armas para makikipaglaban sa pamagitan ng panalangin. Hindi personal nila nakikipaglaban, kundi ang Panginoon nakikipaglaban para sa kanila, kung saan namatay ang mga hari sa Babylonia, si Nabucodonosor at si Belsasar na kanyang anak, at naghari ang Medo-Persia para mabigyan daan ang kahilingan ni Daniel na itayo muli ang Jerusalem na may lansangan. Ayan po. At dahil sa panalangin, nagtagumpay si Daniel. Ano po? At dito po, na kung saan ang dito na po tayo sa panahon ni Enoch, na kung saan si Enoch ay lumakad din at nakipag-usap sa Panginoon. Kung ating pag-aralan ang Henesis 5:22 hanggang 24, ganito po ang naging kasaysayan ni Enoch. Ang sabi po dito sa talatang 22, ganito po ang pagkasabi. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na may panganak si Metusalem na 300 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. 23, at ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. Ayan. Kapag lagi po tayo pala nananalangin at lagi po tayo sumusuko, o kumbaga anuman ang ating sasabihin, anuman ang ating gagawin, anuman ang ating lalakaran, ang lahat na ito ating ipapasakop at isuko sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin, at kung magkagayoy na makakatiyak pala tayo mga ginigilyo naming tagapakinig na magiging kasama natin ang Diyos. At parang imposible ito sa tao. Ano po? Sapagkat sino bagang tao na hindi makakaranas ng kamatayan? Pero malinaw na sinasabi ng talata sa 5:24 ng Henesis na kung saan si Enoch hindi natatagpuan sapagkat kinuha ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Ano po? Ito yung mga pangako ng banal na kasulatan, sapagkat kung kinikilala natin ang Diyos,
hindi sa personal, hindi sa anumang bagay, kundi magliban dito sa banal na kasulatan. Kaya huwag natin pagdudahan na ang banal na kasulatan ay ito'y sinulat ng mga tao na kinasisihan ng banal na espiritu, at ito, dito natin makikita ang mga propesiya na kung saan ang bawat propesiya isang naglalahad sa mga bagay hindi lamang sa nakaraan, sa mga bagay sa kasalukuyan, higit sa lahat sa mga bagay na darating, no? At napanutunayan na si Enoch lumakad na kasama ang Diyos. At bago po tayo magpapatuloy sa kasaysayan ni Mrs. bilang si Mrs. isang makadiyos na leader, ay babalik po tayo sa ating control at makakarinig po tayo ng makalangit na awitin. Salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Puso ko'y maawit ng labis na ligaya, pagkat si Kristo ang kasama ko sa tuwing na agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat. Pangako mo ay hindi magbabago, bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang. Salita mo ay hindi magbabago. Ang kaligayahan ko'y nasa Panginoon, buong buhay ko'y purihin ang pangalan mo. Nais kong ika'y sundan, kamay ko ay hawakan, upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat. Pangako mo ay hindi magbabago, bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang. Salita mo ay hindi magbabago. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat. Pangako mo ay hindi magbabago, bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang. Salita mo ay hindi magbabago, salita mo ay hindi magbabago, salita mo ay hindi magbabago. Sa ating pagpapatuloy, muli ko muna binabati muna ang ating mga kapatid dyan sa Garza, sa pamilya Arki, at ganun din po sa kay Brother Relux, mga kapatid, magandang umaga sa inyo, at marahil ay sa sunod na naman tayo na second Sabbath ng June makita-kita dyan, Pero ganun pa man, baga may hindi tayo magkakasama, umasa po
ako na ang Panginoon patuloy nakikisama sa inyo sa araw at gabi dyan. Ano po? At ganoon din po sa dyan po sa ano ito? Sa Barangay Sibalat, no? Dyan po sa Bulalo, Sitio Bulalo, ano po? Sa ating kapatiran dyan na mga sila ni Maner Tanyedo. Sir, good morning po. Napakabuti po ninyo sapagkat ay naging safety ang aming service dyan nung kami tumawid sa Garsa. At ganoon din po kay Kagawad Torre. Sir, good morning po Kagawad. At sana po marami po maging kagawad na katulad po ninyo. Napakabait na kagawad. Ano po. At yun nga po. At salamat sa kabutihan na pinagtiwala sa inyo at naging pagpapala din naman kayo sa bawat kapwa. Ano po. At ganoon na po sa ating babalik po tayo sa ating pagpapatuloy. Na kung saan ay dito po sa kasaysayan ni Mrs. kung paano siya naging leader. Kung ating babalikan ang kwento sa kasaysayan ni Mrs. sa Exodo na kung saan si Mrs. ipinanganak ng isang Israelita. Ngunit sa panahon po na yon, nakubkob din po sila ng Ehipto. Ano po? Sila ay sa pagkabiyag ng Ehipto, ang kanyang mga magulang, kung kaya under control po sila ng mga Egyptian. At sa isang pagkakataon na kung saan nagbigay ang Panginoon ng isang paraan sa pamagitan ni Moses at sa halip na papatayin ang lahat ng mga panganay para hindi magdami ang mga Israelita sa Ehipto, isang pamamaraan pala yan ng isang bansa, ano, na kung saan ay kailangan ang mga panganay ay mamamatay na mga lalaki. O hindi lang pala mga panganay, kundi mula na ipanganak ng araw na yun hanggang sa edad na 3 taon kailangan mamamatay para mabawasan ang pwersa ng mga Ehipto, sapagkat baka sa katagalan sila'y dadami at ang sabi nga ng mga taga-Ehipto, sila'y lulupigin, no? Lalaban na ang mga Israelita. At sa pagkakataon na yun, isa si Moses na tinangkan din na patayin sapagkat siya ay isang Israelita. Ngunit gumawa ang Panginoon ng paraan sa pamagitan ng pagbigay ng karunungan sa kanyang nanay at gumawa ng basket ang kanyang nanay at ipinaanod ito sa tubig sa pagsubaybay ng kanyang kapatid na si Miriam para tiyakin na hindi siya mamamatay doon sa tubig, no? Kasi kailangan itago ng kanyang nanay o itakas at alam ng kanyang nanay na sa tuwing umaga ang prinsesa ng Ehipto ay naliligo sa ilog. At sa madaling sabi, kinuha ng prinsesa, nakita ang basket na lumilitaw sa tubig at kinupkop si Mrs. at inari niya nga na kanyang magiging anak. At sa loob ng 40 years nga naging nakinilala si Mrs. na isang taga-Ehipto sa pamagitan ng kanyang stepmother na Reyna, ay binigyan siya ng pagkakataon para maging leader sa taga-Ehipto. Inangkin siya nga ikalawang prinsipe ng Ehipto sapagkat siya ay inangkin ng prinsesa nga kanyang anak o Reyna. Kaya si Mrs. sa kanyang edad na 40 years, si Mrs. ang tinaguriang napakagaling na arkitekto sa buong mundo nung panahon niya. Sapagkat si Mrs. lamang ang kauna-unahang leader o engineer nga nakapagtayo ng pyramid, no? At pagkatapos nito, kailangan ni Mrs. baguhin ang kanyang sistema, ang kanyang kalagayan, ang kanyang buhay, alang-alang iligtas ang bayan. At sa loob ng another 40 years, si Mrs. iniwan niya
ang kanyang posisyon bilang prinsipe ng Ehipto at siya ay nakisama sa kapwang alipin niya ng mga Israelita hanggat na pinalaya siya ni Rameses at siya ay pumunta sa lugar ng Madyan, na kung saan natagpuan niya doon si Haring Jethro na ama ng 7 kababaihan, at kanyang napangasawa ang panganay na ni Haring Jethro na si Sipora, at ito ang kanyang naging asawa hanggat ginamit siya ng Panginoon upang iligtas uli ang Israel. Ayan, na kagaya ni Daniel na kung paano sa kabila ng kanilang pagkaalipin ay ginamit si Daniel para iligtas ang mga Israelita. Ngunit sa malaong panahon, ganun paulit-ulit nga nagkakasala ang mga Israelita. Bilang tao, hindi naging perpekto talaga ang tao. Lumalaban ang ating katawan bilang lupa sa makalangit na espiritu. Gusnais ng banal na espiritu na tayo palagi, kagaya ni Enoch, palagi tayo maging matuwid, palagi tayo maging banal, palagi tayo sumusunod sa palatuntunan ng langit. Ngunit dahil mula tayo sa kalabok ng lupa, may kahinaan itong ating katawan, bilang laman, hinahatak ang ating makalangit na espiritu. At ito ang nangyayari sa mga Israelita, kung kaya palagi silang paulit-ulit nagkakasala. At ito naman, pinapahintulutan naman ng Panginoon dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo at sa kanilang pagkakasala, palagi lamang sila pumupunta sa pagkaalipin. At yun na nga, sa loob ng 40 years nga naging prinsipe si Moises, another 40 years, ginamit siya ng Panginoon para ipaglabanan, bumalik sa Ehipto para iligtas ang mga Israelita. At kung ating titingnan, si Moises palagi din siya nananalangin. Ang sabi nga dito, kung ating babasahin sa Exodo 33:15 hanggang 23, ganito po ang sinasabi. At sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi sa akin, ay wag mo na kaming pasampahin mula rito, sapagkat saan ngayon makikilala na kayo'y ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin at ako iyong bayan? Sinabay ba dahil sa ikaw lumakad na kasama namin upang kami ay maging bukod at ako at ang iyong bayan sa lahat ng bayan na nasa balat ng lupa? Ayan. Nangangatwiran, kumbaga, parang nangangatwiran ang si Moises na kung hindi mo kami ililigtas sa sistemang ito, ay paano ito? No? Kumbaga, parang masayang lamang ang iyong pinangako na binukod mo kami sa lahat ng mga bayan dito sa balat ng lupa, ayon sa talatang 16. At sabi niya sa 17, at sinabi ng Panginoon kay Moises, akin ding gagawin ang bagay na ito na iyong sinalita, sapagkat ikaw ay nakasumpong ng biyaya sa aking paningin at ikaw ay aking nakikilala sa pangalan. At sinabi ni Moises, ipakita mo sa akin, ididalangin ko sa iyo ang iyong kalwalhatian. No? Para bagang sinubok rin habang sinusubok ng Panginoon si Moises bilang leader, nakipag talastasan si Moises, at sabi ng Moises, kung tunay nga na talagang palagi kasakin at gagawin mo ang iyong mga sinabi, ipapakita mo sa akin ang iyong kalwalhatian. No? At dito sa talatang 10, at nakikita ng buong bayan ang haliging ulap at tumigil sa pintuan ng tulda, at ang buong bayan ay tumindig at sumasamba na bawat isa sa tabi ng pintuan ng kanyang tulda, at nakikipagsalitaan ang Panginoon kay Moises ng mukhaan gaya ng isang taong nakikipagsalitaan sa kaniyang kaibigan, at siya'y bumalik uli sa kampamento at
datapwat ang kaniyang ngasiwang si Josue na anak ni Nun na may kabataan pa ay hindi umalis sa tulda. At sinabi ng Panginoon, tingnan mo ngayon, iyong sinasabi sa akin, isampa mo ang bayang ito at hindi mo ipinakilala sa akin kung sino yaong susuguin mo na kasama ko. Gayunmay, iyong sinabi, aking nakikilala ka sa pangalan at ikaw rin naman ay makasumpong ng biyaya sa aking paningin. Ngayon nga, isinasamok ko sa iyo na kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin ay ituro mo sa akin ngayon ang iyong mga daan upang ikaw ay aking makikilala na anupat ako'y makakasumpong ng biyaya sa iyong paningin at akalain mo na ang bansang ito ay iyong bayan. Ayan, no? At dito sa pagpapatuloy, dito po sa 23, at sinabi ng Panginoon narito, may isang dako sa tabi ko at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng batong iyan. At mangyari na samantalang ang aking kaluwalhatian ay dumaan sa aking ilalagay ka sa isang bitak na bato at tatakpan ka ng aking kamay hanggang ako'y makaraan. 23, at aking aalisin ang aking kamay at iyong makikita ang aking likod, datapwat ang aking mukha ay hindi makikita. Ayan, no? Na kung saan nakipag-usap ang Panginoon sa kay Moses, ngunit sa isang kondisyon na kung saan makikita lamang ni Mrs. ang likod ng Panginoon at hindi ang kanyang mukha, sapagkat ang tao pala nga makakita ng mukha ng Panginoon ay mamamatay. At kung ating babalikan dito sa 8:18 hanggang 21, ganito po ang pagkasabi. At nakita ng buong bayan ang mga kulog at mga kidlat at ang tunog ng pakakak at ang bundok na umuusok at nang makita ng bayan ay nanginig sila at tumayo sa malayo. At sinabi nila kay Mrs., magsalita ka sa amin at aming didinggin, datapwat huwag magsalita ang Diyos sa amin, baka kami mamamatay. No? Kung ating titingnan, kapag ang tao nagsasalita ay tao, parang hindi, mga ginigilyo namin tagapakinig, parang hindi siya mapaniwalaan. Ano? Napapansin natin kung minsan kapag umuusok ang isang bundok sa pamagitan ng bulkan at nag-aanunsyo ang NASA o ang mga ating mga kapulisan, ano po, na ang tao ay lalayo muna sa area sapagkat ay baka ay sasabog ang bulkan at marami mapipinsala. Ang tao halos hindi parang hindi sila maniniwala. Ngunit kung makita na nila nga sumabog ng bulkan at nagaliparan na ang bato, ay umaapoy na ang buong bundok, ang tao ay talagang ganun na lang ang nervyos, at sila ay tumatakbo. Na kung minsan ang sabi ng Biblia na kung kailangan ang bato'y magsasalita, ay sasalita talaga ang bato. Kasi kung minsan kapag tao lamang magsasalita, maging anuman ang kanyang kapangyarihan, parang hindi siya kaagad-agad mapaniwalaan. No? At ganun din po sa sitwasyon na ito, na kung saan ang mga Israelita ay nakubkob sila ng Ehipto sapagkat ay ganun nga po, na halos hindi sila lagi nagtitiwala sa kanilang leader na kung saan ay gumagawa ng isang layunin o batas na ito'y mula sa Panginoon. At kung kaya, sa puntong ito, umakyat si Moses sa bundok ng Sinai upang makipagtagpo sa Panginoon at kunin ang 10 utos at ito'y maging palatuntunan sa bayan. At sa puntong ito, mga ginigilyo natin
namin tagapakinig, nasaksihan nila kung paano nakipagsalitaan ang Diyos kay Moises, at sa pamamagitan ng kanyang salita ay kung baga umuugong ang bundok, naririnig nila ang kidlat, at nakikita yung usok, umaapoy, at nayayanig ang bundok. Parang nalala ko nung sumabog ang pinatubo, sumabog ang mayon, sumabog ang kanlaon, parang ganyan, hinihintulad lang natin kung baga. Kaya saka pa lamang ang mga tao naniniwala na totoo kapag nakikita nila. Kung sa bagay ay yung sabi na to see is to believe, no? Ng tao ay saka lamang maniniwala kung kanilang makikita. Pero kung minsan bago pala maniniwala ang tao ay huli na ang lahat. At ang sabi nga po dito sa 21, at ang bayan ay tumayo sa malayo at si Moises ay lumapit sa limuot na kadiliman na kinaroroonan ng Diyos. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ganito mo sasabihin sa mga anak ni Israel, kayo ang nakakita na ako'y nakikipag-usap sa inyo mula sa langit. Huwag kayong gagawa ng ibang mga Diyos na iagapay sa akin. Ng mga Diyos na pilak o ng mga Diyos na ginto, huwag kayong gagawa para sa inyo. Ayan. No? Na kung saan, kahit pala noon sa panahon ni Moises, kahit na araw-araw, lagi marahil sila ay tinuturuan ni Moises na maglingkod sa Panginoon, ngunit palagi sila ay nakakalimot. At ito ang naging problema natin sa panahon din natin na ito. No? Na kung saan nakikita na natin ang propesiya, nakikita na natin ang sinasabi ng Biblia na magkakaroon ng digmaan, bansa sa bansa, kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at magkakalindol. Ayan, no? Nabiktima na tayo ng gutom, krisis, sapagkat habang nagdidigmaan ang mga bansa ay tumataas ang langis, at hindi lamang ang Middle East na piperwisyo, kundi lumalaganap na ito sa buong mundo, no? At ito yung mga palatandaan na kung saan hindi tatagal sa pagpapatuloy na ito, parang Sodoma at Gomora, no? Nga nagwa-warning ang Panginoon sa pamagitan ng kaniyang mga mensahero para ang tao ay magbago. Ngunit parang naging ordinaryo ang lahat, mga ginigilyo natin tagapakinig. Maramdaman lamang ng tao na sila'y nagkakamali na kapag nakakaranas na ng sakit, nakakaranas na ng hirap, nakakaranas na ng pamimighati. Ngunit ang tao kapag maganda ang kanyang karamdaman, kapag malusog ang kanyang katawan, parang minsan nakakalimutan niya sa kanyang pagising na may Diyos pala nga nagbibigay sa kanya ng hininga ng buhay. Sa kanyang paglakad, nakakalimutan niya na may Diyos pala nga nagliliwanag sa kanyang mga daan. No? At ganon ang nangyari sa mga Israelita. Kaya si Moises bilang leader, hindi niya ito hinayaan na manatili ang mga bagay nito, kundi patuloy siya na nanalangin sa Panginoon, at sa pamagitan ng patnubay ng banal na espiritu, dumating sa punto na kung saan sa loob ng another 40 years, sa kanilang paglalakbay sa ilang, ay sinabi ng Panginoon na sa loob ng 40 days, mula dito sa Ehipto, makakarating kayo sa lupang pangako. Pero ano ang nangyari? Sa loob ng 40 days, umabot sila ng 40 years. Bakit? Kasi ganun pala. No? Malala lamang nila kapag sila ay alipin. Naalala nila na may Diyos dapat sila na mag-guide sa kanila para maging malaya. Ngunit kapag nung sila'y pinalaya na, ang sabi ay sumunod lamang sila sa palatuntunan ni Moises, at sila naman ay naging saksi ayon sa talata. Nakikita nila ang mga kidlat kulog at mga lindol na nangyayari nung nakikipag-usap ang Panginoon
kay Mrs. At sabi nila, susunod kami, Mrs. Ngunit nung sila'y paalis na papunta sa lupang Kanaan sa loob ng 40 days, hindi sila nakakarating sa lupang pangako at marami ang namatay pa rin sa kanila dahil pa rin sa katigasan ng kanilang mga ulo. Ano? Kaya mga ginigilyo namin tagapakinig, sa pagkakataon nito, nakikita po natin ang digmaan, ang pagbagsak ng ekonomiya ng bawat bansa, ang paghahanda ng bawat malalaking pwersa, matitibay na mga armas. Ito'y isang paghanda sa malaking digmaan na magaganap dito sa ibabaw ng lupa. Ang panawagan lamang ng Panginoon, kagaya sa mensahe ni Mrs. na kung saan ang bawat isa sa atin hindi atubili magpanalangin sa araw at gabi at isuko ang lahat na ito sa Panginoon, sapagkat anuman ang ating gagawin, hindi na matigil ang digmaan na ito, hindi na matigil ang kagutom na ito, hindi na matigil ang kahirapan nito. Ngunit may pangako ang Panginoon na siya'y babalik, no? Ayon sa Juan 14:1 patuloy, na kung saan ang sabi niya, huwag maguliminhanan ang inyong puso, magsampalataya kayo sa Diyos at magsampalataya naman kayo sa akin, sapagkat sa bahay ng aking Ama maraming tahanan, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan, at kung may ipaghanda ko na kayo ng tiyak na kalalagyan, ako'y babalik upang tanggapin ko kayo sa aking sarili. Hanguin tayo ng Panginoon sa masalimuot at magulong mundong ito, at dadalhin tayo sa kanyang bayan na inihanda, walang iba kundi diyan sa langit. At hanggang dito po ang ating pag-aaral, at muli sa sunod na Lunes ating pag-aralan ang practical na panalangin. Ayon. At sige po, balik po tayo sa ating studio. Sir. Sa ating pagtatapos, tayo po ay igubilin po natin muli ang ating sarili sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Sa punto pong ito ay ituon ang ating presensya sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. O Panginoon, Diyos banal, Diyos na may kontrol ng lahat ng mga bagay, sapagkat Ikaw Diyos, Diyos ng pasimula at Diyos magpasawalang hanggan. Umaasa po kami lubos, O Ama, ayon sa iyong pinangako, na darating ang oras sa eksaktong panahon, at sa eksaktong araw, sa eksaktong oras, na ang iyong bugtong na anak susuguin upang hanguin ang iyong bayan sa sanlibutan ito. Umaasa po kami, O Ama, na sa pamagitan ng iyong pangako ay ito'y matutupad, sapagkat Ikaw Diyos, Diyos sakdal, banal, at Diyos ng katotohanan. Ama, sa oras po ito, aking nilalapit po ang himpilang ito, no? Sa pangunguna po ng Adventist World Radio sa programang ito, na kung saan patuloy pong bigyan ng sapat na kalusugan ang nangangasiwa po dito, si Ma'am Brenda Dais, at ganun din po si Sir Robert bilang technician po sa programang ito. Patuloy po silang bigyan ng sapat na kalusugan upang ang kanilang obligasyon bilang lingkod ng buong programang ito na naabot kung saan man kakarating ang tinig ng programang ito, ay marami pa pong tao makabahagi at makadama ng kanilang paglilingkod. Ama, sa aming pagsamantalang paghiwalay, umasa po ko lubos na kung paano mo pinagpala si Mrs., pinagpala si Enoch, pinagpala si Daniel bilang iyong mga lingkod, ay maging pagpapala din po ang himpilang ito, at ganun din po ang iyong lingkod, ang aking mga kasamang mga leader. At umasa po ko lubos na sa pamagitan ng patnubay ng iyong Santong Espiritu, kung paano mo pinagpala ang iyong salita sa iyong mga lingkod, ay maging pagpapala din po sa bawat tagapakinig. At ang lahat na ito, aking pinagpasalamatan na tugunin at tanggapin ang aking kiling at dalangin alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.
siya'y darating, Jesus muling darating. For views and comments with regards to the preceding program, please write to the Program Director, Radyo Natin Center, FJE Building, 105 Esteban Street, Legazpi Village, Makati City.